Good evening. Halos 7:20 na ho dito ng gabi. Kaya magluluto na ako. Yung asawa ko nanonood ng TV kaya may maririnig kayo. Etong lulutuin ko ngayon. Patatas na ginawa kong ganyan. French fries. Susubukan ko uli na iluto dito sa air fryer. Tsaka ito, gagawin ko itong, ang tawag ko dito Milanese. Itong karne, ididip dito. Siyempre, babatin mo na itlog, ididip dito, tapos i-coat ng breadcrumbs. Karne empanada o kaya Milanese ang tawag nila. Pero dapat to talaga dito i-fry. Unfortunately, kailangan gumamit talaga ng oil. Hindi pwedeng sa air fryer. Iba ho kasi ang outcome kapag fried. Kasi di ba pag nilagyan nitong breadcrumbs, kailangan talaga i-deep fry nga dapat. Kaso hindi naman ako masyado nagdi-deep fry hanggat maaari. Konting-konti lang na mantika nilagay ko. Yung tama lang talaga para maprito yung one side, then yung kabila naman, syempre babaligta rin. Meantime, maglalagay ako ng apron. Kasi ayoko itong mamantsahan. Kahit na luma ng damit ko, mahirap po tanggalin sa damit ang oil, lalo na pag colored ang damit. Pagka nalagyan ng oil, ang ginagawa namin, lalagyan namin agad ng parang yung powder na parang pulbos. Meron sila dito. Yung pati headband ko sumama. Yung borotal ko, katumba sa atin ay pulbos. Yung Johnson's powder. O kaya naman ho yung Isgrasatore. Nag-defrost din ako ng tinapay. Ito pa yung tinapay na ginawa ako, freezer ko, tapos unti-unti kong nilalabas kasi kung may gustong kumain at saka pambaon nga ng asawa. Nag-ano yung throat ko, na-irritate. Ito, in-slice ko na yung bread loaves, tapos nilagay ko sa freezer. Unti-unti ko na lang tinatanggal pag kailangan. So, start na tayo ng pagluluto ng Milanese. Siyempre, babatihin yung itlog. Kita ba? Hindi ko may posisyon dito sa parte kabila kasi ano, teka, ayusin ko lang. Kita nyo naman, no? Kung ano yung mga pinagagagawa ko. Ayun, ilalapit ko na lang ng konti sa camera. Kasi dinadry ko muna ito. Pinapat-dry ko muna itong potatoes. Kanina ko pa hiniwa yung potatoes. Tapos binabad ko sa tubig. So, na-release na ng potatoes yung ano niya. Yung parang, alam niyo yung puti. Parang pulot. Kailangan mo ano yan. Ano natin mabuti. I-whisk. Then ito na yung ganito. Okay na itong ganito kalalapad. Manipis lang yan dapat para hindi matigas pag kinain. Ilagay ko na ho lahat. Ibabad ko na lahat dito. Pwede nyo namang ibabad na ng konti pero dapat naka-ref. O pwede rin naman the moment na magluluto sa kanya lang ilagay. Wala namang problema doon. Pareho lang yun. Hindi naman ho kasi tutoyo. Lagyan mo lang ng konting salt. Konti lang. Madali na mag-adjust. Pag nilagyan ko yan ng salt ngayon, hindi na kailangan lagyan yan mamaya.
ito, medyo maalat na rin ito eh. Breadcrumbs. Pwede naman lagyan ng black pepper pag bago kainin. O much better yung pepper na red, yung gano'n, na nabibili, na hindi pa ho ganyan, hindi pa powder. Mas masarap yung nalasa. O kaya naman kurkuma, yung mga gano'n na mga healthy. Minsan ginagawa ko rin yun. Hayaan ko muna dyan. Unahin ko na itong ilagay, itong potatoes, kasi matagal ito maluto. Tapon ko muna ito. Chiedere sempre. Nilagyan ko pa rin ng konting oil para naman maglasa talagang french fries. Pero tingnan nyo, halos konti lang. Sinapinan ko lang ng konti talaga dahil ito naman hindi nadikit. Ang ginamit ko ay olive oil. Experiment tayo. Ginawa ko na ito minsan. Sabi ko nga, okay naman, hindi lang kasing lutong ng, wag nyo expect na magiging kasing lutong nung sa McDonald's, yung ganun, di ba? Mga french fries na nabibili sa... Hindi ko maintindihan bakit namamatay ng pusa ang GoPro. Kailangan ko sigurong pag-aralan ang settings na ito. I don't know why. Hindi naman ako professional, pero syempre napag-aaralan naman. So, nailagay na natin lahat dito. Ang dami ko yatang ginawa. 4 na patatas yata itong pahaba. Mga oblong ang korte. Pinili ko talaga yung tama-tama, may nakita akong ganun. Kung minsan kasi di ba mga bilog. Lagay na natin. Then, i-on ko sa maximum, number 4. Lagay ko muna sa 30 minutes. Then, pag nasa 15, pwede ko nang i-check, halu-haluin. Pero sisiguraduhin kong hahaluin ko yung hindi na nakadikit sa tingin ko. Matagal-tagal ito, kaya hindi ko muna ipa-fry itong beef. Kasi ito pag na-fry, mabilis lang ho ito. Hindi di ba ang beef? Pag niluto mo mabuti, kumukunat. So, dapat mabilisan lang yan. Mabilis maluto yan. Meantime, ayusin ko yung lamesa. Nailagay ko na nga pala yung bago naming biniling tablecloth na plastic. Madali kasing linisin. Hindi lang bumagay sa upuan. Pula kasi upuan. Dati kasi brown ito, diba? Ito kasi minadali namin itong bilhin dahil na magbibisita ako. Yung original ng upuan hindi na maganda, medyo may mga stains na. Kaya iyan ang ano namin. Kasi may pula din ang bahay na ito eh, kaya parang tinerno lang. Isiset ko lang yung table. Buonasera, tra poco c'è il digiuno con la festa della Repubblica. L'Italia è estremamente ispirata a sostenere i principi del diritto internazionale. Ang dali talagang linisin, no? Pagka plastic. Ang asa. Di negoziati tra Russia e Ucraina. E ancora, insieme vedremo le immagini dell'eruzione dell'Etna, dove la caotica pressione del magma è ancora parte del mondo. Allora state con noi, tra pochissimo c'è il digiuno. Tingnan ko nga kung meron kasing wine dito. Ilalagay ko siguro sa ref. Di ko alam kung iinumin namin. Ilalagay ko lang para sure ball na merong malamig sa ref na wine.
Meron pa doon nabuksan na kaya lang hindi good quality, hindi masarap. Masarap din, kaya lang iba ko mahahalata kapag hindi ganun kaganda ang quality. Kasi medyo masakit sa ulo, may effect. May epektong ganun. Ilalagay ko ito, di natin alam, baka may sipang uminom. Tsaka importante talaga ang wine na good quality ay cork dapat, hindi ganito. Ito kasi hindi cork, oh. Dapat ganito. Lalo na pag ganito, talagang masarap. Champagne. Sigurado kayo dyan. Di kayo dyan magkakamali. Ang gagawin ko dito dahil hindi namin masyado ng taipan, panluluto ko ito. Pwede ito sa rosto. Para roast beef, Italian roast beef. Na yun lutong-luto, di ba sabi ko. So yan, bottled waters na maliliit para pag may lakad kami. Ayan, umulan uli. Buti na lang. Para promesko. Gustong-gusto naman niya ng mga halaman. Baka maglobat na naman to, kaya bilisan ko ng pag... Kayo, anong ulam nyo ngayon? Dito sa Italy at sa Pilipinas, anong ulam nyo? Anong kakainin? Green for him, yellow for me. Dapat pala sa akin ang green kasi naka-green dress ako. Pero di bale, mas feminine kasi yung yellow, kaya sa akin yung yellow. Dapat laging may knives and fork. Lalo ng pagkain ay ganyan, ang paghihiwain. Mamaya galing dun sa itlog, i-coat. Yung iba, hinahaluan ng harina itong breadcrumbs. Pwede rin. Pero mas masarap talaga pag breadcrumbs ang ginamit. So, ganito ang magiging itsura niyan. Sabagay, masarap din nga pala yung may halong harina. Subukan ko nga. Total may bukas na akong harina dito. Paghaluin natin yung harina at yung breadcrumbs. Napansin ko ang Italians, pag nagluluto sila dito, hindi nila masyadong pinapainit yung mantika. Kaso ang problema naman, kapag hindi nyo ganong pinainit ang mantika, masyadong na-absorb nung pagkain yung oil. Ganun ho yung pag malamig pang mantika, masyadong na-absorb. Kaya mas maganda rin painitin mo. Hinaan ko lang yung apoy para hindi mabig. Ayan o, itsura niyan. Yung panaka. May iba niluluto ko pa. Bisitahin na natin yung french fries. Yan o, itsura o. O, diba? Nag-brown na ng konti. O, pwede na natin haluin. O, diba? Para rin french fries ang sa mga food chains. O, yan. Yan ho. Pero hindi pa yan tapos. Tapos lulutuin ko pa kasi medyo puti pa. Kita nyo, oh.
Yung ibang parte medyo brown na, pero hindi pa yung sapat. Dahil maraming ahoy. Ito, 4 na patatas ata ito. So, takpan ulit natin. Meron pa tayong 7 minutes na natitira. Tayin natin. Ito naman na yung niluto ko. Ganyan talaga yan kapag di ba narap mag-wine pag ganito kasi ang kakainin. Ilalabas ko ito para matry namin. Baka gusto. Dinayo pa ito. Napakalayo ng binilhan nito. Nagbakasyon kasi kami sa Assisi. Malapit na rin lang naman doon ang Umbria pala. Umbria. Bumili kami doon ng mga processed meat. Ang sasarap kasi specialty nila yun. Tapos may mga ganito rin sila. Tartufo, ang truffles, ang flavor. Masarap ilagay sa tinapay na mainit at sa karne, pwede rin. Ilalabas ko na para magamit kasi mamaya mag-expire na naman. Tumatagal-tagal na. Pante? Mabena, no? Boleh. Ito na ho. Crispy naman. Sabi niya. Subukan nyo, gawin nyo ito sa bahay kung hindi nyo pa natatry. Meron kayong air fryer para makaiwas kayo sa prito. Tayong lahat. Para hindi na tayo laging dependent sa mga prito lagi. Ed ecco qua i due fantastici team di questa Ganyan mo talaga medyo, ayan, the other side of the sun. Ako naman, kukuha naman ako ng akin. Yung ilalim ang kukunin natin. Kasi yun yung ano, madilim lang kasi yung ano ng GoPro. Dahil madilim ho yung ilaw dito sa, ayan ho, kulay. Ito, dumikit yung medyo, ayan ho, itsura niya. Nagtataka ko bakit parang maitim sa GoPro. Parang kulay ko. Voglio dire che un'edizione antica del mio brano. Then, tinost ko yung bread. Bigay ko sa kanya. intanto ci sono dei duelli, quindi uno di una squadra contro un altro dell'altra squadra. Uy, ketchup, Non ci mayonnaise. messo che, non ci messo. Ah. Con la prima canzone da indovinare, mi dovete dire chi è il portavoce per il team delle donne? Lei. Okay. Io non sono un sensibile, allora, portavoce degli uomini, stiamo decidendo tra Fausto e Max. Max e Fausto, va bene. Ang presko po. Kasi umulan. Mapresko. Iniziamo. Dito ko nga. Primo argomento, guardate. Mahirap itong gusto mong maging vlogger na hindi ka pasan. Ang ending nito magkakanda tabig-tabig ko hanggang sa mabasag ko yung ano. Hindi ko mababaan na. Ito na yung pinakamababa. Ito. Ito ang kakainin. Lalagyan ko ng ketchup and mayonnaise. Hindi ako mapakali. Hindi tamang posisyon. Ayan siguro mas tama. Dito sa malayo dahil para kita niyo yung pagkain. Mukha ako nakikita niyo eh. Para pagkain ko makita niyo. Ano ba dapat? Ano akong mayonnaise? Bravo. Ora, prossima canzone, andiamo a vedere l'argomento. May mayonnaise, amore. No, non ho capito, io no. Max, memoria di ferro vuol dire C'è anche la salsa ancora da Umbria. Poi sulla carne. Ah, Ah, un'altra volta. Diciamo. Ibang araw na. si fermano le Non ti donne. scordare di me, brava. Non ti scordare vai di me, che si farebbe? Sai, da frostaglio. No, potete recuperare voi uomini. Sai, da frostaglio. Non ti scordare mai di me. Esatto, non ti scordare mai di me.
Tamang-tama lang yung alat ng Gli uomini. Ragazzi, che combinate? Questo è serio. Vabbè, no, Siamo molto felici di questo pareggio, però per onestà Try natin io te to. l'ho cantata subito. Non ti scordare mai di me. Medyo malutong din, naririnig nyo ba? Medyo malutong din. stiamo carburando. Iba talaga yung lasa ng fresh na patatas na ikaw ang gagawa kaysa dun sa Dai, mi piace. Uno pari. Ok, Cucina. che arriva a 7. Vi ricordo che vince il jolly e vi ricordo che ogni tanto può succedere qualcosa che si chiama per due, quindi giocate in due, non più due team, ok? Ok. Diventate due single, come nella musica. Prossimo argomento. Anticipato per due. Scegliete i due che vanno in sfida. Donne, chi mandate? I Mazzanicchi. Sì, mi piace. Iva, sì, sì, sì. alam nyo ho. May sasabihin. Nag-intro ka, alam nyo sabi ko. Alam nyo. Nag-decide akong iinom ako ng white wine. White wine naman ininom namin. Bihirang-bihira yung red wine. White o kaya pink. Nessuno conosce le lame meglio di Wilkinson Sword. Le nostre lame sono così confortevoli che non vorrai smettere di latte. Wilkinson Sword. Pag ganito kasi ang pagkain, ideal dito ang mag-wine. Pero ang totoo dapat ay red wine. Kasi beef. Red meat. Pero ayoko ng red wine. Umayaw na ako doon. Mabigat sa tiyan, mahirap tunawin. Pero kung wala namang kayong problema sa mga ganyan panuno nyo matibay, nakain yung tunawin kahit kahit po yung sinangag na pako. Pwede kayo. Healthy naman yun eh. Huwag lang kumobra. Di ba sabi nila healthy ang wine, yung red wine? Pero ngayon sabi ng mga doktor, mga makabagong doktor, mas mabuti daw na zero. Wala. Vi spiego. Adesso non cambiano le regole. Kahit sabihin pa daw healthy, masama pa rin dahil alcohol. Chi si prenota? Mas naniniwala ako sa kanila yung mga theory ngayon ng mga doktor na sinasabi mas mabuting wag nang uminom ng wine. A chi si prenota e dà il titolo sbagliato dà l'opportunità agli avversari, e quindi in questo caso soltanto a Oliva Kaso ako naman, bihira lang naman. il titolo esatto, ok? Yun na lang naman ho ang Mi piace questa sfida di Mazzanicchi con matatawag ng bisyo ko. Fausto Leali. Non suggerite, vi do l'argomento prima. C'è Iva. L'argomento è, vediamo un po', Iba Zanike. Sanremo. Zanike. Vedete qua, Tutti i vinto questi. mano sul pulsante, non suggerite. Questa è la seconda puntata. Tutte le domeniche. Già la seconda. Questa è la seconda, ho visto la prima e la Questo la prima. conosco bene. E lo dico, dimenticarsene 7. Ma come hai fatto? Ma giocano loro. Con due squadre, uomini e donne. Sempre. Sempre personaggi. Tutte le domeniche. Non più come una volta. E non più, non so come non lo fanno tutte e due. Solo domenica però. Solo la domenica. Perché una volta bello una volta perché non personaggi. Ce l'hanno a 3. Perché? Fenomenale, bravissima, velocissima. Com'è te là? Buono, bene. Sì, buono, si è messa la vita buona. A quello più visto la carne. Questo era il primo per 2. Andiamo avanti, 3-1 per ora e passiamo al prossimo argomento. Sì, mi piace oggi questa playlist sta andando alla grandissima, lo andiamo a vedere, hit internazionali. Faust, tu per esempio, a proposito di hit internazionali, io so che tu hai anche aperto i concerti dei Beatles quando sono venuti in Italia, vero? Giugno 65. Mga lalaki mabilis kumain. Hindi ko pa naubos yung isang karne nilagay ko. Lo potrei raccontare ai tuoi nipoti, soltanto i tuoi nipoti Alam niyo naman sila, no? Beatles, lo sanno? No, quella canzone Para dei- mga may pupuntahan. Sì, esatto. Chiedi chi erano i Beatles. Comunque qui parliamo di hit internazionali, quindi hit famosissime, Morseca. Nakita ko na yata ang pinakamatagal kumain nanay ko.
Sumalangit na ako kaluluwa ng nanay ko. Devi Anna? Ang bagal niyang kumain talaga. Calma, Caniglio. Karma Chameleon. Camiglio. Non dire Camomilla. Esatto. Karma Chameleon. Ako, baka mamaya makapiright ako, may tugtog. Para ako kasing itong pinapanood namin ngayon, pinapanood niya, Name That Tune. Ang katumba sa akin. C'è il ritardo del satellite, probabilmente, cioè i 2 secondi del satellite. Ma sono più veloci no! Ma sono velocissime, brave! Mi state rovinando proprio. Prossima canzone, andiamo a vedere. No! Uomini, qua dovete cercare di recuperare questi 2 punti. Chi va in sfida? Perché vanno i 2 punti. Vado io in sfida, vai. Sì, ma lo dici in un modo come se non ci amarezza. Amarezza. Chi sfida Max Giusti? Facciamo Nina. Nina sì, contro Max Giusti. Mi piace. Vi ripeto le regole velocemente, insomma qua potete guadagnare 2 punti, il vostro team deve guadagnare 2 punti. Ang hilig ko sa french fries. La risposta esatta a questa mia domanda. Qual è il titolo di questa canzone? Mosseca. Pero hindi ko makain ng walang ketchup at mayonnaise o kaya barbecue sauce at ketchup. O ketchup o barbecue sauce pero may mayonnaise. Naku po ba? Nangangalay kasi yung likod kaya gumaganyan tayo. Nina, è stato velocissimo. Nina la sapeva. Sì, la sapeva, però lui è stato molto più veloce. Faccio a saperla perché seguo il profilo Instagram di Giovanotti e l'hanno fatto insieme e lui ogni volta che fa una cosa la schiaccia Vedi, tac, beh, è stata una hit. Anni. Sì, grande hit, grande hit. Ang sarap pagkamatabang. Gusto ko. Prossimo argomento, ci arriva 7 vince il primo jolly e abbiamo, vediamo un po' cosa abbiamo. Ah, dichiarazione dei redditi. Iva, secondo te, giusto Iva, dichiarazione dei Tsaka yung ketchup, alam niyo ba yung ketchup maalat? Ang daming asin yan. Matamis lang. Pero napakaraming asin. Yung ibabaw lang yung tamis, parang natatakpan ho. Pero ang totoo, pareho lang yan ang mga hotdogs. pagate l'Iva. Kahit mayonnaise meron din. So bakit pa tayo mag-aasin sa mga luto kung magsasawsaw naman, di ba? Lalo na yung hilig nating mga Pinoy na saso sa patis, iba-iba pa sausawan, bawat isa may kursunadan, ba? Nilaga ang ulam. Yung isa gusto patis, yung isa gusto toyo. Yung may bagoong pa dyan, no? 7:40. Ah dai, veramente, brava! Hindi lang ho dahil sa pag-iingat ang akin. Talagang ayaw ng panlasa ko yung maalat. Hindi ko maintindihan kung bakit yung iba. Ang taas ng panlasa nila, diba? Kahit kung sa matamis. Ako, pag kumain ng matamis, oo. Alam ko matamis yun, ano, chocolate o candy. Oo, ayoko naman ng candy. Yung mga, katulad doon ang kinakain ko ng isang araw, yung mga minatamis na mani. Pero pag iinom ako ng yung iced tea sa Pilipinas na sinasama na yun sa combo meal, di ba sobrang tamis? Nakakaano? Parang nag-off ng pusa ang GoPro. Okay na ako sa ngayon. Buon appetito a tutti. Good night. Ascoltate bene.